Isip ka ngayon, maliban sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at pinakikinggan, you are in a war. Ikaw ay nasa pakikipagdigma. Kaya, I pray, the prayer of blessing, inyo pong tanggapin ay nawa ay magtagumpay ka sa laban yan sa utak mo ngayon. Amen. So, pagtagumpay tayo ng Diyos, mamaya naisipin yung sasabihin ni Amo. Mamaya isipin yung iuutos sa'yo ni Amo. Isipin muna natin, tanggapin muna natin ang gustong ipag-isip at ipaunawa sa atin ng Diyos sa oras na ito. Number 2, to activate and mobilize the church army. O yung tayo as church, as an army of God, sa kingdom of God. So, kailangan ma-activate. Sabihin natin, activate. Activate. Hindi mo kasi magagamit ang SIM card mo unless it is activated. Amen. Hindi mo magagamit ang ATM mo, card, kung hindi yan active. Dapat activated yan. No? At hindi mo magagamit ang pagiging army mo if you are inactive. So, kailangan ma-activate muna yung pagiging army, yung pagiging warrior mo for you to be mobilized. No? Para mapakilos ka, para makasulong ka, makahakbang ka, dapat activated ka. Sikuhin mo yung katabi sa mo, activated ka na ba? Activated ka na ba? Oo, yung malayo na, huwag mo nang habulin ng siko. Okay lang kung wala ka masisino. Yung siko ko yan. Ibalik mo ba? Number 3 is to dodoble ang I. Kasi doon sa laptop ko, pag binasa mo siya, nagsasanib yung I sa yung G. Yung ginawa ko, ini-edit ko, dinalawa ko yung I, so naging klaro. Pero pagdating dito, ganyan na naging resulta. So nagpapaliwanag lang ako. Para maintindihan nyo na bakit nag-aganyan. Number 3 is to fight and to fight first for the kingdom of God and all its battles. And prove that God will fight for our battles. Amen. So, nung nakipagdigma si David, actually, hindi naman talaga siyang nakipagdigma kay Goliath. It was God who battles Goliath. Ano ang mailalaban, ano ang ipapanalo ng isang musmus sa isang malahiganting champion na si Goliath, maliban na ang Diyos ang nakipagdigma para sa kanya. It was God who battles Goliath through David. So, ganun din naman, your battle is not your battle alone, but it is God's battle. Amen. So, remember, kailangan mo munang maging katulad ni Haring David na willing to engage in a battle, and believe me, God will not let you face that battle alone. Amen. Isipin mo, tirador lang ang kalaban niya, samantalang isang napakalaking espada, sapagkat malaking mama ang may hawak ng espada, ang ipangtatapat sa isang binatilyo na murang edad. No, pero ang nangyari, ang ending, nanalo si David over Goliath. So again, the impossibility, it became possible, it is because God fight for David. Amen? So, pagdating ng panahon, you'll prove it. Mapapatunayan mo na yung laban mo pala ay hindi mo nilaban ng solo. No? Nandun ang Diyos sa likod mo at nakipagdigma kasama ka. For our introduction, Jesus built His army more than 2,000 years ago. Doon sa Matthew 16:18, sabi doon, and on this rock I will build my church, and even the gates of hell or Hades will not prevail against it. So, and He said that even the army of hell shall not prevail, shall not overcome, shall in no way overrun His army. No, but I say, if God's army is not taking its stand as an army, but busy at home, busy at school, busy at work or business, then give me a reason why the army of God should prevail against the army of hell. Kung army ka, dapat you should be katulad ng Boy Scout, always ready to fight. Sabi, ang mga Marines is always a Marines. No? Ang mga Marino ay kahit retired na yan, they remain Marines. Ibig sabihin, yung alertness nila, yung pagiging active nila, hindi nawawala. Even they are out of duty, hindi nawawala yung pagiging Marines nila.
And as an army of God, dapat hindi nawawala yung pagiging army ng bawat isa sa atin. Amen? So, ngayon, dapat ma-activate muna yung pagiging army natin. Amen? So, kung papayag kayo, ay sasali tayo sa pulutong ng mga mandirigma ng Diyos. Amen. Amen. And sabi niya, even the gates of hell will not prevail. So, ang laban po ay laban sa kasamaan at sa kabutihan. Laban ng langit at ng impyerno. At kung hindi ho tayo kikilos, mananatili lang ho tayong relax, makapi-kape, pagkuya-kuya ko sa lamesa, chill lang, matibay na. Pagkus, i-activate natin yung ating pagiging army as creatures of God. So, we must stand yung ating, kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi ka lang tinawag for nothing. Hindi ka lang tinawag just to be saved. Tinawag ka din para makipagdigma. Amen. Amen? So, God's army today are not visible. The world cannot feel its presence if it truly exists. Kung talagang may army, kung talagang may mandirigma ang Diyos dito sa Saudi Arabia, dapat maramdaman yan. Dapat nakikita yan. Dapat maging visible sila. No? Are we there? Amen. Ito na, are we there? No, we're not there because we're here. Are we here? Of course we are here. But in the battle, are we there? Sa battle? Amen. Nakikipagdigma tayo araw-araw. So today, much of the members of God's army are hesitant. Hesitant at least. Hesitant to be active. Always in the reserve mode. Saan ako pagka kinulang na lang sila? Reserva ka lang. No, muntik na akong mag-training sa AFP as reservist. When I was 35 years old, nag-marksmanship din kami. I mean, pagdating sa shooting, hindi yung pelikula ha. Shooting as in sa pistol, even sa rifle. Firing. No? Thank you, Mr. Afwan. Alright. So, hindi naman sa pagmamayabang, pero napabilib yung mga kasama kong pastor. Sabi niya, hindi ka pala sa marksmanship. Kasi, doon sa firing namin, unang gamit namin is rifle, M16. So, tinuro sa amin how to fire kung paanong gumagawa ka ng sarili mong pagsasanay in preparation, parang bubulatin mo na lang yung kaaway, marunong ka pala niyan. Meron ka palang alam na defense and offense. Mga ganon. Amen? So, and this is the very reason God allows the radical Islam to make noise. Dahil tahimik ang mga Kristiyano, ang radical Islam ngayon ang gumagawa ng ingay. Pansinin niyo po ang US, sila po ay parang sinasakop na ng Islam. Ang dami ng mga nakatakip, ang tawag na sa suit. Hijab. Ang dami na naglalakad sa US. But US is a Christian nation. Pero ini-invade na po sila ng Islam. Kasi nananahimik. So ngayon, dahil sa pagkamatay ni Charlie Kirk, nagkakaroon ngayon ng revival sa iba't ibang dakot ng Europe, ng US, nagkakaroon ng revival. Dahil may isang tawag dito, isang warrior na nagbuwis ng buhay. Warrior nating masasabi si Charlie Kirk, and even yung ibang mga vlogger na nakikipag-debate, for the sake of the gospel, they are warriors. At dahil sa pagbubuwis ng buhay ni Charlie Kirk, na-activate yung pagiging warriors ng ibang mga bansa. Sana ganun din tayo. Amen. Amen? So let us allow God to activate yung ating warrior instinct. Isa na tayo. Ayan. To awaken the church, the sleeping army of Jesus Christ.
So, ang ISIS, dalawang klase po ang Islam o ang Muslim. Merong mga, ano lang, chill lang, pero merong mga radical talaga na gagamit ng dahas, no? Kasi yun ang isa sa kanilang ipinaglalaban. Sino mang Sunni yung marahas. Sino man yung hindi kapanalig, yung ayaw tumanggap sa kanilang katuruan, no, sa kanilang Islam doctrine, ay no, tinuturing nilang kaaway at kalaban. We are waiting for the first bomb to explode in our locality. Baka huli na ang lahat bago natin ma-realize na dapat pala noon pa tayo nag-ready, noon pa tayo naghanda. Huwag natin hintayin na meron munang bomba na pabagsak sa lugar natin, no? Para ma-gising yung ating natutulog na warrior instinct, no? Army instinct. So it could be too late already to wake you up to prepare for a real battle. No, kailangan ngayon pa lang handa ka na. Alam mo na yung position mo, alam mo na kung ano ang mga weapons mo to fight against the enemy. Amen? If you think it way too far yet for the radical Islam to rock you, well, know that America is now having trouble with ISIS. No, Europe is now experiencing trouble from radical Islam. Ganon na sila kabilis na nai-invade Islam. Ngayon tayo ay nasa Islam nation. Dapat ganun din gawin natin sa kanila. Amen. Amen. So little by little ay i-engage natin ang sarili natin doon sa digmaan. So we are inevitably in a war for God's kingdom and for His righteousness. We have to make our stand to make a difference. Make your choice now. Magiging sitting army ka o magiging active army ka? I mean, reservist ka lang or you want to be an active army? Kung gusto mo maging reservist, it's up to you because you have the free will to choose. Meron kang kalayaang pumili, but I'm telling you, no, ang kadalasan na mga casualty ay yung mga inactive. Kasi hindi sila prepared. They are not aware. Yung instinct nila, wala. Pag sinabing instinct, yung kutob mo malakas. Parang may narinig akong kalsus na parang may parating na kalaban. Yung ganong klase ba? No, kasi active ka, you have that training, the right training. Alam mo kung kukutuban ka, kung may mangyayari ba, kung ano ang plano ng kaaway, na paghahandaan mo. Unlike yung relax ka lang, yung chill ka lang, hindi mo alam, napasok na yung teritoryo mo ng kaaway hanggang sa yun, ang ending talunan ka. So, what are we waiting for? Don't let your loved ones perish when you can make a difference in their lives. Isang bagay na kinatuwa ko noon nung ako po ay nasa Bible school, seminary, ay that my father, before he died, siya ay nakasama ko sa church. Siya ay nakapag-testimony pa sa church before he died. So, yung bagay po na yun ay isang malaking kagalakan para sa akin. At meron din naman, yung mga kapatid ko rin naman ay unti-unti. So, hindi pa rin lahat, pero most of them are nasa church na. Amen. So, dapat meron din tayong ganong uri po ng malasakit sa ating mga mahal sa buhay. Nasa background pa lang tayo. So, by the gospel standards, we, or people who have not yet experienced regenerations, are going to perish. So, John chapter 3, verse 3, ito yung conversation ni Nicodemus at saka ni Jesus. Karin, this oras ng madaling araw ng ating gabi, ay pumunta si Nicodemus kay Jesus at sinabi, Guro, Teacher, Rabbi, paano sinasabi mong born again? Ano mang ibig mong sabihin na born again? What do you mean by that? Ang sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos inulit pa yun ni Jesus. Tatlong beses siya, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. You must be born again.
By the way, no, ang lesson po namin sa mentoring, natapos na kami sa first module, Created Like God. Yesterday, we have started the second module, The Fall of Man. Yung third module, related dito sa John chapter 3, ang title niya is You Must Be Born Again. It's imperative. Pag sinabing imperative, hindi ito pakiusap ni Jesus na you must be born again. No, you must, meaning kailangan mo talaga. No, the word M-U-S-T, must, is an imperative. It's a command that you must not neglect. No, hindi mo kailangan baliwalain yung bagay na yon. Kaya, nung sinabi ni Jesus, you must be born again to enter the kingdom, to see the kingdom, yun ay utos. No, for you to enter the kingdom, you must be born again. So, yung mga unregenerated na mga tao, they will not see and they will not even enter the kingdom of God. In other words, they will perish. So, they must be regenerated. They must be born again. So, regeneration happens when the person repents of his sins, accept forgiveness, and is justified by the blood of Jesus Christ. Regeneration is experiencing new birth in God's kingdom by accepting Jesus Christ and surrendering our lives sa Lordship ni Jesus Christ. Amen? Amen. Have you surrendered your life to the Lord? Amen. Amen. Have you experienced yung tinatawag nating regeneration Amen. and justification? Amen. How do you know? Because I'm here. Yung tinatawag na repentance, that is the proof. Nung tinalikuran mo yung kasalanan mo at sumunod ka sa Panginoon, sa utos, sa salita ng Diyos, that's the proof that you are regenerated. You are born again in the spiritual na life. Yes. No, the Zoe, the spiritual life. Amen? So, who do people expect to qualify them for entrance to God's kingdom? Jesus Christ. Sino kaya ang magka-qualify? Jesus Christ. Ang tao ba? Sasabihin ko ba, qualified ka, pasok ka na sa langit. Wala akong authority, and even the bishops has no authority to qualify and disqualify yung mga nasasakupan niya kung sino ang papasok at hindi papasok sa langit. Ang Diyos lang ang makakapagsabi, you are qualified, you are disqualified. Only God can judge, no, yung tinatawag nating final judgment. So sabi diyan, no one else but the one who holds the key to heaven's door, Jesus Christ. The way, the truth, and the life. So, it is the gospel itself which spells out the qualified and those who missed the mark. Meaning, pag sinabing they missed the mark, they did not hit the target. Sa madaling sabi, sin. Sin, kasalanan, sin means missing the mark. Ano ang mark? Ang sabi ng Panginoon, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ano ang mark? Huwag ka magkaroon ng ibang Diyos. Only God that you should worship. You must worship. Pero kung nagkaroon ka ng ibang Diyos sa buhay mo, either ibang bagay, ibang gawain, ang pinukusan mo at taliwas sa focus na meron ka dapat sa Diyos, ang tawag doon, missing the mark. You didn't hit the mark. What is the mark? Only God you should worship. Ang Diyos lang ang sasambahin mo. Nawalan ka ng time. Nawalan ka ng panahon sa Diyos, sa Kanyang salita. Nabaling yung attention mo sa isang bagay, sa ibang bagay. Sa madaling sabi, hindi na ang Diyos ang priority mo. Ang ibig sabihin po noon, you're missing the mark. You have sinned. Amen? So, it is the God. Nasabi ko na pala yun. Sabi niya, nagre-replika singin lang. If the gospel is the power of God to save those who believe, the same gospel defines those who will perish. Sa Romans 1,
1:16, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ang mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. It is the gospel that has the power to save you. Kaya ka naligtas, it's because the power of the gospel. Without hearing the gospel, how would you know that God is love? How would you know that you are a sinner? How would you know that you need God? How would you know that Jesus Christ is the Savior para sa buhay mo, para sa pang-eternity mo? If it's not from the gospel. Amen. So if the administration and promulgation of the gospel has been entrusted by God to His church, then what we, as the church army of God, should be doing. Kung ang pamamahala pala at ang pagpapahayag ng mabuting balita ay ipinagkatiwala sa Iglesia ng Diyos, sa pastor lang ba? Kung narinig mo ang mabuting balita, meron kang balitang maibabalita. Hindi ito pang marites mo lang yung kung ano yung pangit. Ibalita mo rin kung ano yung magandang ginawa ng Diyos sa'yo. Kung magbabalita ka rin lang, yung mabuting balita na. Nabalitaan niyo ba? Si ano? Fake news. Hindi gano'n. Dapat ang ibabalita mo, God is good. Kahit makasalanan ka, pinili niya mamatay sa krus para sa'yo. God is love. Ganon kalaki ang pag-ibig ng... Yun ang gospel. Gospel, hindi gossip. Amen? So, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang iglesia ang promulgation, ang pagpapahayag, ang pagkakalat ng mabuting balita, hindi ng maling balita, no, sa kanyang iglesia. Gospel carrier ka ngayon. Gospel bearer ka ngayon. Amen? You have received the gospel. Therefore, you have the gospel to share. Amen? Amen. So sa ganung paraan, yung pagiging army mo, na-activate na. Nakatanggap pala ako ng gospel. Meron akong gospel na mai-share. Hindi naman pwedeng i-share yung hindi, yung wala ka. Diba? Hindi mo kung pwedeng bigyan ng isang boteng tubig kung wala kang boteng tubig. Yes. You cannot give whatever yung kailangan niya kung wala ka naman yung kailangan niya. Eh tinanggap mo yung mabuting balita, eh di meron kang mabuting maibabalita. Amen? So gospel is an announcement of good news, and the church army are given the task to announce it to the world, so that the people would know the truth that could liberate them from ignorance and from Satan's deception. So, hindi ka na ngayon exempted in sharing the gospel because you already received, you already heard the gospel. Amen? Paano pa mag-share ng gospel? Isa kasi, yun yung may gospel ka na kaya lang, ang tanong mo, paano ko ito i-share? Natanong niyo ba yun sa sarili? Paano ko ba i-share ang gospel? Parang mahirap yata yung pagkakasunod-sunod. Kailangan yata may pattern. Kailangan yata meron kang notes. Kailangan ba may kopya? Paano mo i-share ang gospel na tinanggap mo? Sige nga. Based dun sa Haba pa na ng oras, no? Ha? Based dun sa pagkakatanggap mo. For example, Yung testimony mo. Yes. Kung paano ka binago ng Panginoon. Yes. Kung hindi mo lang kung paano magsimula, simulan mo kung paano mo tinanggap. Sabi sa akin nung pangangaral, ganito eh. Kasalanan ako, pero kabutihan ng Diyos, binigay niya kanyang bugtong na anak, at sino mong sumapalata. Nag-share ka na ng gospel, John 3:16. Diba? A single verse can create yung tinatawag nating transformation sa buhay ng tao. A single verse can liberate people from ignorance and from Satan's deception. Single verse, isang talata lang, pwede ka nang mag-share ng gospel. Hindi mo kailangang
No, alamin mo buong Biblia bago ka mag-share ng gospel. Pero siyempre, kung ano lang yung tinanggap mo, yun lang ang ibahagi mo. Kasi tinanggap mo, John 3:16 lang. Sinyer mo pa yung Genesis eh. Hindi mo naman alam yung background ng Genesis. Dapat kung ano lang yung nalalaman mo kasi baka mailigaw mo pa. Baka maiwala mo pa, mapunta pa siya kung saan-saan. Kung ano lang yung meron ka, yun lang ang pagdamutan. Parang ganun, pasensya ka na, ito lang ang meron ako. Ang ganun lang, hindi mo kailangan bulat-latin yung buong bulsa mo para ipakitang Wala ka. pipilit yung ibigay yung wala ka na eh. Hindi, kung ano lang yung meron ka. Kung ang meron ka lang ay John 3:16, paano ito gumawa sa buhay mo, then share it. No? Sapat na yon para masabing ikaw ay gospel sharer, gospel bearer, and gospel carrier. Amen? If God has shown us the strategy of the enemy, we should take that as an advantage so we can have the edge in the war. Kung alam mo na ang estratehiya ng kaaway, may advantage ka na. Paano ka magsisimula na i-battle yung kaaway mo o yung kaaway ng Diyos. No? Baka meron kang kaaway talaga. No? In a war, having the edge determines who wins. Now, you have the edge. Do your part to win. But wait, there's more. No? What does our scripture tells? Ang sinasabi ng banal na salita sa atin, banal na kasulatan sa atin, we should put on the full armor of God. For us to win the battle, we should put on. Sabi ni Kuya Eric sa prayer doon sa loob, no, Lord, we put on the full armor. Kasi pag fully armored ka, meaning to say, you are always ready to engage sa isang battle, sa isang war. You are always ready. Kahit natutulog ka, kung fully armored ka, pagising mo, laban agad. No? Alam niyo yung mga sundalo, natutulog sila, ang kapiling nila, yung mga baril nila. They treat their weapons as their spouse. Ganon yun. Sa training pa lang yan, no, sobrang pagod ang mga trainees, no, yakap nila yung baril nila, pero pag nakuha yan ng commandant mo, wala na. Halo ka na. Finish na. Hindi. May chance ka pa naman, kasi training pa lang naman yun. Training pa lang naman. Kaya lang, doon ka masasanay. Training yun eh. Dapat pala, hindi ko papayagang maagaw sa akin itong weapon ko. Ganun siya. Allergic. Alert. So, let's proceed. Introduction pa lang pala. Okay. Bilisan na natin. So, win the war by reinforcing the church army. So, number 1, the church army needs to awaken to its mission. Sabi ng verse 24, do you not know that in race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Hindi mo ba alam, sa takbuhan ng lahat ng mananakbo ay tumatakbo? Of course. Kaya lang, doon sa takbuhan na yon, ang aim lang nila is yung premyo, yung prize na hindi naman magtatagal sa pangwalang hanggan. Pero sabi ni Pablo, doon sa susunod talata, tumatakbo tayo para sa isang crown that will last forever. Sa buhay ng iyong pananampalataya ngayon, hindi ka tumatakbo sa pananampalatayang ito to benefit para sa 80 years, 100 years na meron ka. No. You're running this race for eternity. Amen. And you need marathon po yan. No? Sa running kasi, meron dalawang klase. Yung tinatawag nating sprint o sprinters at saka yung marathon. Yung sprinters, ito yung mabilisan lang. Pag naka-finish line, tapos. Pero sa marathon, stamina ang pinag-uusapan. That is a long, kung ilang metro yan, kilometers yan, no, natatakbuhin nila, matira matibay sa marathon. Pero sa sprinter, isang mabilisan lang.
No? Pero sila, yung mga runners, by the way, yung background nito, kasi dyan sa Corinthians, nandiyan yung, may tawag dun eh. Anong ginagawa nila, Kuya Mark, doon? Ano yun? Yung malaking building? Stadium. Stadium. May stadium doon. Doon ginagawa ang lahat ng mga Olympic Games sa Corinto. Kaya yan ang ginawang halimbawa ni Pablo. Sabi niya, alam niyo ba, ang lahat ng mga nasa takbuhan, sa competition ng takbuhan, ay tumatakbo para sa premyo na pangsamantala lang. Pero tayo, tumatakbo tayo para sa premyo pangwalang hanggan. Yes. So, kailangan ma-awaken tayo. Tumatakbo ka hindi para sa kung ilang taon ka lang na mabubuhay dito sa mundong ito. You're running this kind of faith, life of faith, for eternity. Yung sinimulan mong takbuhin ngayon, that will be for eternity. Amen. Gaano kahaba ba yung for eternity? Walang hanggan. Wala nang hanggan po yun. Kaya kung tumatakbo ka ngayon, tumakbo ka para sa eternity. To get the prize for eternity. Ang theme po natin for this year is keep going. Parang nasa marathon po tayo. We are in a race. We are in a game. We are in an tinatawag natin na athletic game. We are running this kind of faith as one church. So we should keep going. Now, the question asked is, do you know that in a battle, all the army fights? So, kanina, runners po. So, ngayon, i-relate natin sa ating team ngayon. So, sa takbuhan, lahat tumalakbo. Pero sa digmaan, dapat lahat ng mandirigma ay nakikidigma. Dahil mandirigma ka, dapat nakikidigma ka. Dapat nag-i-engage ka sa battle. So, I equate, sabi niya, I equate the race into battle. Pinalitan niya yung race doon sa word na battle. So, do you not know that in the battle, all the army are battling against the enemy? So, because that's the parallel illustration of the church. Now, do you know that being part of the church of Jesus Christ, you become among His fighting army? Sabi mo nga, I am a fighting army. I am a fighting army. Parang medyo malata. Antok pa. Lagyan mo ng dating, I am a fighting army. I am a fighting army. Dapat may gigil. I am a fighting army. I am a fighting army. Oo na. Naniniwala na ako. So dapat kasi may dating. Kasi kapag yung spirit mo, yung emotion mo, yung mind mo, yung will mo ay nagkakaisa, talaga naman na you will truly experience yung esensya ng binibigkas mo, yung sinasabi. So, do you know that being part, we are His fighting army. So, if this is first time you heard it, then there's a lot of things to do. If you are a fighting army of God, so therefore, huwag kang masusurprise kung maraming battle, kung maraming war kang haharapin. Amen. Paglabas mo mamaya, there will be a war, there will be a battle. Amen. Paglabas mo ng pintuan na yan, mamaya kayo lumabas. Paglabas mo ng pintuan na yan, meron ka na agad pakikipaglaban. Amen. Uy, saan tayo ngayon? Ay, alam mo na yun ha. Naglalaban na agad. Hindi ka pa nga lumalabas eh. Pinagpaplanuhan na yung laban eh. Nag-react yung mga may plano na. Sinasabunutan ko na nga eh. Ay, Wala kami pinag-usapan. continue. So, first, awaken to your calling and stand up on your calling. Kailangan magising ka muna doon sa tawag sa'yo ng Diyos. You are God's fighting army. And stand up on your calling. You need to stand up. Tindigan mo ang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Know that King Jesus expects you to be in the frontier of His battles. Naasahan ng Diyos sa atin na tayo ay hindi lang tatayo
sa likuran ng mga mandirigma, bagkos tayo po ay voluntarily engaged doon sa battle na yan. So fight for your loved ones, prepare to fight for your generations after you. No, yung magiging mga inapo mo pa, kailangan ngayon pa lang pinaghahanda mo na, no, sa prayer. Dapat pinag-pray mo na yung magiging generation next to you. So Amen. they depend on you for salvation. Ang sabi ng Panginoon, ang sumpa ng Diyos doon sa mga matitigas ang puso ay 4 na saling lahi. Fourth generation. At to the 4th generation, yung sumpa. Halimbawa, I am a sinner and matigas ang puso ko against God. So yung epekto nito, yung ginawa ko ay aabot yung curse dahil sa akin ay abot up to the 4th generation. Pero ang ganda ng bawi ng Lord. Pero kung ikaw ay repentant at you have acknowledged me as your God, the blessing naman is To the fourth hindi lang 4th generation. generation. Hanggang saling lahi. Yun ang kagandahan sa Lord. Yung curse is up to the 4th generation. So, nung naputol mo yung sumpa sa generation mo, the blessing will flow up to the next, and to the next, and to the next, and to the next generation. And their children. Amen? Their children. Kung ikaw pa lang sa pamilya mo ang Kristiyano at ang born again, this is the beginning for God's blessing, no, to transfer it, no, sa next generation. Amen. Diba? Naputol na sa'yo yung sumpa. Kiniay ka. Naputol na sa'yo yung consequence ng pagiging suwain sa Diyos. At ngayon, sinisimulan ng Diyos sa'yo, mula sa'yo, no, ang pagpapala ng Diyos hanggang sa mga susunod pa na henerasyon. Your prize is waiting. Don't allow the enemy to rob you of your prize. Amen? Amen. So, ang implication nito, God wanted battle zoner, not those who stay in their comfort zone. Dapat battle zoner tayo. We engage in the battle. We stand in the gap. No, we are katulad ni David. No, hindi man siya army, but he stood up, no, to fight Goliath. No, nataig pa niya yung mga army. Nakuya niya, yung mga brothers niya, mga big brothers niya, ay mga army. Pero siya isang pastol ng mga hayop, mga shepherds nila, yung mga flocks nila. Pero siya pa ang nagmistulang, no, warrior compare sa kanyang mga army na mga kuya. Ang pagiging army ay wala sa uniforme. Amen. Nandun yun sa pagkakatayo mo, sa pagsunod mo, sa pagtindig mo sa tawag ng Diyos sa'yo. Si David, hindi po siya uniformado. He's not a man in the uniform. Actually, pinasuotan pa nga siya ni sa unang baluti. Kaya lang, dahil binatilyo pa siya, malaki sa kanya, maluwag. Hindi siya makakilos. Ano sabi niya? Huwag na lang ito, mabigat pa to eh. So, ginamit lang niya? Sling. Tirador. Pero, he stood up as a real, a professional, a well-trained army compared to his big brothers. Amen? So, you're being called to be an army without the uniform. No? But yung character and attitude, it should be, no, yun po ang mag-manifest. Pangalawa, 2 puntos lang po, di ba? Tama? So number 2, the church army needs to undergo strict training. In verse 25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Titisin nila yung matinding pagsasanay. You know how Manny Pacquiao was trained sa kanyang boxing career? Ay, hinahampas po ng tubo yung kanyang tiyan para maging ano siya, masanay siya dun sa pain
doon sa hit, doon sa lakas, doon sa impact ng suntok ng kalaban. Pain tolerance. Ganun po siya tinatrain. Kung ilang daang beses po yun pinapalo yung kanya para ma-develop yung tolerance niya sa pain. Ganon ka-strict ang training. No, every morning magja-jogging yan. Even sa food, no, yung proper diet niya para ma-maintain yung timbang niya. Ganon ka-strict ang training. For what? Para sa panandalian at para sa doon sa premyo na pang dito lang sa lupa. Pero tayo, as we attend the church and hear the Word of God, as we attend the prayer meetings, as we pray unto God, yun yung mga trainings na meron tayo at ang hantungan nito is for eternity. Compare sa strict training ng mga boxers, ng mga marathoners, ng mga atleta. Stricto silang sinasanay para sa pansamantalang premyo, sa panandaliang tropeyo, sa medalya, silver man yan or gold, bronze man yan, o kung anumang klaseng medalya ang kanilang mapanalunan sa kanilang pakipagtunggali. Hindi po yan mananatili magpakailanman. Pero ikaw, ang premyong naghihintay sa iyo ay pangwalang hanggan. Amen. So dapat you are willing to undergo a strict training. Amen. Kaya kahit puyat-puyat po yung mga leaders, na nasa mentoring po yung mga yan. Kahit nakapikit po yan, pero alam ko nakikinig po siya. I know nakikinig po siya. I know nakikinig po yan. Ganun katindi po yung mga leaders po natin. No? At yun po ang isang ipinagpapasalamat. Kaya kahit mapuyat po ako, alang-alang sa kanila. Amen! Strict training po yan. At we are aiming for a prize that will last forever. Amen? So if we are preparing to wage for war for the salvation of our loved ones, if we are preparing to win the war of our next generation, don't expect it to be easy. It's not easy. Amen. Hindi po madali ang preparasyon sa pakikipagdigma. No, disiplina, mentally, emotionally, no, sa training po ng mga army, ilalayo sila ng mahabang panahon sa kanilang mga mahal sa buhay. Bakit? Para matrain sila emotionally. Yung loneliness na paglabanan nila. No? Yung training physically, mahirap. Pero ang bunga nito, ang resulta po nito, they are prepared enough to face